Marina, nasa malubhang problema tayo. Ang isang akusasyon ng pandaraya ay nakabitin sa amin at ang halagang hinihiling ay 800,000. Ang kanilang seremonya ng kasal ay naka-schedule para sa 1 linggo mula ngayon, ngunit ang kanilang bahay sa Sochi ay inookupahan ng mga estranghero. Ang kanyang ina ay sumigaw ng labis sa telepono. Isang kaganapan para sa 100 panauhin, lahat ay binalak. Samantala, ang tirahan ng beachfront na pinananatili mo ng buong pagmamahal, na binabayaran ang lahat ng iyong mga bayarin sa oras, ay nabago sa isang negosyo sa pag-upa sa bakasyon sa ilalim ng lupa. Sasabihin ko sa iyo ang lahat mula sa simula. Ang pangalan ko ay Marina, ako ay 32 taong gulang at nagtatrabaho ako bilang isang tagapamahala ng relasyon sa customer sa isang kumpanya ng teknolohiya sa Moscow. Ang aking karera ay matatag, ang sweldo ay mapagbigay, sapat na hindi lamang upang mabuhay ng maayos, kundi pati na rin upang mamuhunan sa mas malaking pangarap. 2 taon na ang nakalilipas, gumawa ako ng isang desisyon na, sa oras na iyon, parang ang pinakamahusay na desisyon ng aking buhay, bumili ako ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat sa Sochi. Maliit ngunit maginhawa, na matatagpuan sa Kop, isang tahimik na kapitbahayan kung saan ang mga alon ng itim na dagat ay makikita ng direkta mula sa sala, sa pamamagitan ng malaking bintana. Mula sa balkonahe, dumiretso ka sa buhangin. Ang mga umaga na may kape sa kamay, nakikinig sa tunog ng mga alon, ay naging aking buwan ng kanlungan, isang antidote sa pagkapagod ng kapital at walang tigil na mga deadline ng trabaho. Ang aking mga magulang, si Victor at Svetlana, ay nasa kanilang ika-6 na po. Ang aking ama, pagkatapos ng isang buhay ng gawaing konstruksyon, ay nakompromiso sa kalusugan ng isang malubhang problema sa likod at ngayon ay nakaligtas sa isang pensyon sa kapansanan. Ang aking ina ay nagdaragdag ng kanyang kita bilang isang cashier ng supermarket na tumatanggap ng mga labis na paglilipat hanggat maaari, kahit na ang sweldo ay wala. Nang bumili ako ng bahay sa Sochi, ibinigay ko sa kanila ang isang hanay ng mga ekstrang susi ng walang pag-aatubili. Gamitin ito tuwing nais mo para din sa iyo, anya. Ang aking ama, emosyonal, ay hindi mapigilan ang kanyang luha. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang mahina. Simula noon, sinimulan nila ang pagbisita sa lugar na halos bawat buwan, kung minsan ay sinamahan ng aking nakababatang kapatid na si Lera, 28, at ang kanyang asawang si Igor. Gumagana si Lera bilang isang receptionist sa isang dental clinic. Palagi siyang naging mas extroverted sa aming dalawa, ang uri ng tao na nag-ilaw sa anumang silid, ngunit din ang isa na sana isa pagkakaroon ng lahat ng walang pagsisikap. Si Igor, naman, ay isang operator sa isang sentro ng pamamahagi para sa isang malaking pamilihan. Palagi silang nagrereklamo tungkol sa pera, kahit na 3 taon na silang ikinasal. Sumali sila sa aking mga magulang sa Sochi tuwing 2 buwan o higit pa. Maayos ang lahat. Matapos ang bawat pagbisita, tatawagin ang aking ina, ulitin tulad ng isang mantra, Marina, wala kang ideya kung magkano ang ibig sabihin nito sa amin. Ang pagkakaroon ng isang lugar upang makatakas, kalimutan ang tungkol sa aming mga problema, ikaw ang aming gintong anak na babae. Ang mga salitang iyon ay napuno sa akin ng pagmamataas. Pakiramdam ko ay ginagamit ang aking pera para sa isang bagay na tunay na mahalaga. Hanggang sa 1 taon na ang nakalilipas, nagbago ang lahat. Ang isang headhunter ay nag-alok sa akin ng isang posisyon bilang direktor ng serbisyo sa customer sa isang multinasyonal na may sweldo na halos doble, mga benepisyo tulad ng premium na siguro sa kalusugan, mga pribadong kontribusyon sa pensyon at kahit na mga pagpipilian sa stock. May isang detalye lamang, ang punong tanggapan ay nasa Krasnodar. Para sa isang Muscovite na katulad ko, nangangahulugan ito ng isang radikal na pagbabago. Matagal na akong naisip. Ang isang pagkakataon na tulad nito ay hindi sumasabay araw-araw. Hindi marunong tumanggi. Sinabi ko sa aking mga magulang ang balita. Napakaganda, anak na babae. Karapat, dapat ka, pinalakpakan ng aking ina. Ngunit pagkatapos ay ibinaba ko ang bomba. Kailangan kong lumipat sa Krasnodar at marahil ibenta ang bahay sa Sochi upang bumili ng pag-aari doon. Ang katahimikan na sumunod ay bingi. Marina, nanginginig ang boses niya. Hindi ba posible na hindi ibenta ito? Maraming magtanong,
ngunit ang iyong ama at ako ay nakasanayan na sa lugar na iyon ito ay naging mahalaga sa amin. Kinuha ng aking ama ang telepono. Aalagaan namin ang lahat, panatilihing maayos ang lahat. Kami mahal namin ang lugar na iyon, Marina. May pumisil sa dibdib ko. Tumatanda na sila, at ang maliit na piraso ng paraiso sa tabi ng dagat ay marahil ang tanging luho na ibinigay sa kanila ng buhay. Paano? Nais mong kunin ito sa kanila? Huminga ako ng malalim. Okay lang. Hindi ko ibebenta ito. Patuloy na gamitin ito. Ang kaluwagan sa kanilang mga tinig ay nakumpirma na gumawa sila ng tamang pagpipilian. Salamat, anak na babae. Wala kang ideya kung ano ang ibig sabihin nito sa amin. Natapos ko ang paglipat sa Krasnodar. Sa halip na bumili ng isang pag-aari, tulad ng pinlano ko, kailangan kong magrenta ng isang apartment, mabuti, sa isang bagong kondominium, ngunit inupahan pa rin. Kung ipinagbili ko ang bahay sa Sochi, mabibili ko ang aking sarili, komportable. Ngunit ang nakikita ang kaligayahan ng aking mga magulang ay nakakumbinsi sa akin na sulit ito. Ang bagong trabaho ay lumampas sa lahat ng mga inaasahan, mahusay na sweldo, mga prospect ng paglago, mapaghamong mga proyekto. Ang aking buhay sa Krasnodar ay nag-aayos. Kinausap ko ang aking mga magulang tuwing 2 linggo, at lagi nila akong sinabi tungkol sa aking pagbisita sa beach. Nandoon kami noong nakaraang katapusan ng linggo, masiglang sabihin ng aking ina. Dumating din sina Lera at Igor, napakaganda. Ang panahon ay perpekto. Masaya ako para sa iyo, nanay. Salamat sa iyo na posible ito, sagot niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin nang wala ang maliit na bahay na ito. Salamat sa hindi mo pagbebenta nito. Nagpapatuloy ito sa loob ng halos 1 taon. Nag-adapt ako sa bagong lungsod, umakyat sa aking karera sa karera, gumawa ng mga bagong kaibigan. Minsan miss ko ang aking pag-urong sa baybayin, ngunit ang pag-iisip ng aking mga magulang na tinatamasa ito ay nagpainit sa aking puso. Binayaran ko ang buwis sa pag-aari, ang mga bil ng kuryente at tubig, ang bayad sa kondominium sa oras, hindi ito mura, ngunit nakita ko ito bilang presyo ng kanilang ngiti. Hanggang sa isang tawag sa telepono ang nagbago ng lahat. Ito ay Roman, ang realtor na tumulong sa akin na bumili ng bahay 2 taon bago. Kami ay magpapalitan ng mga mensahe ng sporadically, mga pagbati lamang sa mga espesyal na petsa. Kumusta, Marina? Paano ang buhay sa Krasnodar? Tingnan, nakatagpo ako ng isang bagay na kakaiba sa website na Sutoo. Ang isang tiyak na Valeria ay nagrenta ng iyong bahay. Akala ko marahil ay pinahintulutan mo siya, ngunit sa ad ay ipinakita niya ang kanyang sarili bilang may-ari ng pag-aari. Valeria. Ang kapatid kong si Lera. Maaari mo bang ipadala sa akin ang link? Siyempre, ipapadala ko ito sa pamamagitan ng WhatsApp. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinihintay ko ang mensahe. Nang buksan ko ang link, naramdaman kong nasuntok ako sa tiyan. Ito ang aking tahanan. Ang bawat anggulo, ang bawat detalye ng interior na napili ko ng maingat ay naroroon, nakalantad. At sa tuktok ng ad, numero ng telepono ni Lera. Cozy House Eva de Sea sa Cop. Direktang pag-access sa beach. Tama para sa romantikong katapusan ng linggo, pista opisyal ng pamilya o mga kaganapan. Mula sa 20,000 rubles bawat araw, na may mas mataas na presyo sa panahon at pista opisyal. Ngunit ang talagang sumira sa akin ay ang mga patotoo. 12 ng mga ito, ang pinakaluma mula 6 na buwan na ang nakalilipas. Nagkaroon kami ng isang hindi paniwalang katapusan ng linggo. Si Valeria ay sobrang matulungin. Ang bahay ay katulad ng mga larawan. Ang pag-access sa dagat ay isang panaginip. Book na namin ang aming susunod na pananatili. Sofia ang bisperas ng bagong taon dito ay hindi malilimutan. Ang paggising sa tunog ng mga alon ay kahima-himala. Ang hostess ay kaibig, ang lahat ay naayos ng walang anumang mga problema. 5 bituin na walang pag-aalinlangan. Ekaterina D. Bisperas ng bagong taon. Sinabi ng aking mga magulang na ginugol nila ang mga pista opisyal sa bahay, ngunit hindi isang salita tungkol sa pag-upa nito sa mga estranghero. Nagpatuloy ako sa pag-scroll, galit na lumalaki sa bawat puna.
Mahusay na lugar para sa mga kaganapan sa korporasyon. Mabilis na internet, malaking silid para sa mga pagpupulong, at mga paglalakad sa gabi sa tabi ng dagat ang pinakamahusay na paraan upang muling magkarga ng iyong mga baterya. Ang Valeria ay isang propesyonal, ang lahat ay hindi nagkakamali. Tech Solutions Team. Ang huling pahayag ay ang huling dayami, isinasaalang namin ang lugar na ito para sa aming kasal. Nabanggit ni Valeria na posible na humawak ng mga seremonya. Tamang-tama para sa mga panlabas na seremonya ng kasal. Perpekto para sa isang matalik, matikas na pagdiriwang. Hindi kami makapaghintay upang talakayin ang mga detalye. Katia at Arsham. Tumayo ako ng frozen, ang aking mga daliri ay nagyelo sa screen ng cellphone, habang ang mga salita ay sinusunog tulad ng asid. Ang aking kapatid na babae ay naging isang negosyo sa aking bahay. At hindi lamang sa anumang negosyo, isang marangyang pakikipagsapalaran na may mapangarapin na mga babaeng bagong kasal, mga kumpanya na nagbabayad ng kapalaran at isang buong pamilya na maliwanag na nakahiga sa likuran ko. Ang bawat tawag, bawat paano ito pupunta. Trabaho, anak na babae. Ay isang saksak na nakilala bilang pagmamahal. Dahil ko ang numero ng aking ina. Kailangan kong marinig ang katotohanan, o, hindi bababasa, isa pang kasinungalingan, upang kumpirmahin kung gaano kalalim ang kanilang paglubog. Kamusta, Sinta? Kumusta ang iyong Krasnor? Ang kanyang tinig, matamis tulad ng lagi, tunog tulad ng sarkastiko. Normal, nanay. Narinig ko, iniisip ko magbabakasyon ako sa susunod na linggo. Siguro gumugol ako ng ilang araw sa Sochi. Hindi pa ako nagtagal. Katahimikan. Isang katahimikan na mahusay na maririnig mo ang malamig na pawis na tumatakbo sa kanyang noo. O kung gaano kahanga-hanga. Ngunit alam mo, nandyan na ngayon sina Lera at Igor. Kailangan nilang magpahinga, mahihirap na bagay, labis silang nagtrabaho. Isa pang kasinungalingan. Habang siya ay umiikot sa kanyang web ng mga dahilan, binuksan ko ang sutokno, sa aking iba pang telepono. Ang kalendaryo ng booking ay naroon, walang humpay, nakareserba, Platonov, 1 linggo. Ngumiti ako ng mapait. Well, kung gayon marahil sa 2 linggo. Hindi ko alam, anak na babae mayroon silang mga plano, alam mo kung paano ito. Mas mahusay na tawagan ang mga ito ng direkta, di ba? Desperado siyang wakasan ang pag-uusap. Naririnig ko ang kaluwagan sa aking tinig ng iminungkahi ko. May alam ka? Binago ko ang isip ko. Pupunta ako sa Baikal. Mas kawili kaysa sa aming kikatamtaman na kubo, hindi ba sa palagay mo? Ang kanyang nerbiyos na pagtawa ay ang icing sa cake. Mahusay na ideya, Sinta. Karapat, dapat ka sa isang tunay na pahinga. Mabilis siyang naghang na may pilay na dahilan na nasusunog ang hapunan. Nakatitig ako sa screen, ang bigat ng pagtataksil na masikip ang aking dibdib. Hindi lang ito si Lera. Ito ay ang lahat. Ang aking mga magulang kasabwat. Ang aking pamilya, isang gang ng mga sinungaling. Tinawagan ko si Roman. Nakita ko ang ad. Ito ay surreal. Parang hindi siya nagulat. Pinaghihinalaan kong may bulok. At ngayon, wala akong ideya kung ano ang gagawin. Binabayaran ko ang lahat ng mga bayarin para sa lugar na iyon, buwis, kuryente, tubig, at pinapanatili nila ang kita. Marina, maaari mong ihabol ang mga ito. Ang ginagawa nila ay iligal. Ito ay hindi makatarungan na pagpayaman. Ikaw ang may-ari at nagrenta sila nang wala ang iyong pahintulot. Ang aking sariling pamilya. Ang ideya ay nagkasakit sa akin. Ngunit ang galit ay mas malakas. Hindi na kailangang pumunta doon. Hayaan akong mag-imbestiga sa pamamagitan ng aking mga kontak. Alamin kung kailan ang iyong susunod na reserbasyon. Kung mahuli mo sila sa kilos na may katibayan sa kamay, hindi nila ito maitatanggi. Ito ay isang plano. Isang magandang plano. Mai-EQ. At huwag sabihin sa kahit sino. Ang susunod na 2 linggo ay impyerno. Sa tuwing tinitingnan ko ang maliit na upa na binayaran ko sa Krasnor, naisip ko ang tungkol sa kung ano ang maaari kong magkaroon, isang bahay ng aking sarili, binili ng pera na ninakaw ng aking pamilya mula sa akin. Ang pakiramdam ng ginagamit na sinusunog tulad ng asid.
Tumawag si Roman ng eksakto makalipas ang 2 linggo. Marina, mayroon akong impormasyon. Umupo muna. Nakaupo na ako. Ang iyong kapatid na babae ay nagkaroon ng isang malaking kasal doon. Ang isang kakilala sa akin sa industriya ng mga kaganapan ay sinabi sa akin. 100 panauhin. Sa 1 buwan. Tumakbo ang dugo. At ang halaga? Hindi ito biro. Nagsasalita sila ng daang libo. Ang fury ay tumaas tulad ng lava. Hindi lamang ito isang gig sa katapusan ng linggo, Roman. Ito ay isang clandestine hotel sa aking pag-aari. Ano ang gusto mong gawin ko? Kumuha ng ilang mga pangmatagalang nangungupahan. Hayaan silang lumipat sa harap ng partido na ito. At huwag umalis para sa anumang bagay. Maaari ko itong ayusin. Bigyan mo ako ng 2 linggo. Perpekto. At Roman hindi isang salita sa sinuman. Pagkalipas ng 2 linggo, tumunog ang telepono. Nakamit ko. Isang pairs freelancer. Nagtatrabaho sila ng malayuan at nais na magrenta ng hindi bababa sa 6 na buwan. Nagbabayad sila ng maayos para sa isang lugar sa tabi ng dagat. Napakaganda. Tatanggapin ko sila mismo. Kumuha ako ng bakasyon ng walang bayad, bumili ng mga tiket sa Sochi at hindi sinabi sa sinuman. Dumating ako ng walang fanfare. Ang unang lugar na binisita ko. Bahay ko. Ang bahay na binayaran ko habang sila ay nagkumpirma. Tumawag ako kaagad ng isang locksmith. Pinalitan ko ang lahat ng mga lock cylinders. Pagkatapos ay nakilala ko si Roman at ang mga bagong nangungupahan, sina Dmitry at Olga, isang tahimik na mag-asawa na may mata para sa drama. Ipinaliwanag sa amin ni Roman na ang kanyang pamilya ay maaaring hindi gusto sa amin dito, sinabi ni Olga, bluntly. Pero wala kaming pakialam. Maganda ang lugar at hindi tayo dapat matakot. Magaling. Dahil ang mga bagay ay maaaring maging mainit. Nilagdaan namin ang kontrata ng sabay. Ang oras. Nagbabayad sila ng maaga, 6 na buwan na upa panandang pandagdag deposito. Iniwan ko ang aking mga kontak at romance. Anumang mga problema, tumawag. Bumalik ako sa Krasnor sa parehong araw. Ngayon, ito ay isang bagay lamang ng paghihintay. Pagkaraan ng 2 araw, sumabog ang aking cellphone. Unang Lera. Tapos tatay ko. Tapos ina ko. Hindi ko pinansin ang lahat ng mga tawag. Sa tanghali, ang mga mensahe ay nagsimulang mag-pop up sa WhatsApp. Lera, Marina, ano ang ginawa mo? Hindi gumagana ang aming mga susi. Ama, anak na babae, kailangan nating makipag-usap. May mga taong nakatira sa iyong bahay. Nanay, honey, mangyaring tumawag. Dumating kami upang linisin para sa mga panauhin at mayroong isang mag-asawa doon. Sinabi nila na inupahan nila ito. Ano ang nangyayari? Inilagay ko ang aking telepono sa tahimik at mumiti. Nakaya nila. Hayaan silang hulaan. Hindi tumigil ang mga mensahe. Lera, Marina, alam kong nagbabasa ka. Ang mga taong ito ay may kontrata. Kontrata, Marina. Ano ang ginawa mo? Ina, Marina, seryoso ito. Mayroon kaming isang pangako. Tumawag ngayon. Naghintay ako hanggang sa halos hating gabi. Nang tumawag ulit ang aking ina, umiiyak, sumagot ako. Marina, salamat sa Diyos. Ano ang nangyayari? Sino ang mga taong ito sa iyong bahay? Ang aking mga nangungupahan, ina. Ang boses ko ay yelo. Nagrenta ako ng bahay ko. Ngunit ginagamit namin ang bahay. Sinabi mo na kaya namin. Sinabi kong gamitin ito. Hindi ko sinabi na kumita ng pera dito. Katahimikan. Pagkatapos ang nanginginig na boses. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Itigil ang charade na ito. Nakita ko ang website. Ang mga patotoo. Ang kalendaryo ng booking. Alam kong nagsinungaling kayo sa akin ng maraming buwan. Isang pause. At alam ko ang tungkol sa kasal na iyong pinlano. 100 tao. Sa 5 araw. Kaya sabihin mo sa akin, sasabihin mo ba sa akin? O magpapatuloy ba silang magnanakaw habang binabayaran ko ang mga bayarin?
May bulong siya sa isang tao, marahil ang aking ama. Marina, makinig, kailangan namin ng pera. Ginagawa mo ito ng maayos sa bagong kumpanya at nasa masikip na lugar kami. Hindi namin iniisip na gusto mo. Hindi ba ako nag-iisip? Tumawa ako, mapait. Binabayaran ko ang lahat ng mga buwis, kuryente, tubig, gas. At nakakita ka ng isang negosyo doon. O, hindi niya iniisip. Sasabihin namin sa iyo. Pagkatapos ano? Upang bumili ng isa pang bahay na may pera na akin. Choked siya. Naging mahirap ang boses. Marina, kailangan mong alisin ang mga nangungupahan. Ang party ay ngayong katapusan ng linggo. Nakatanggap na kami ng 300,000 ng maaga. Isa pang 200,000 sa araw. 500,000 para sa isang katapusan ng linggo sa iyong bahay. Pagkatapos ito ang iyong problema, nanay. Ang aming problema, Marina. Seryoso ito. Ginugol na namin ang bahagi ng advance. Kung hindi natin ibigay ang espasyo, ihahabol nila kami. Dapat ay naisip mo na bago ang pag-upa ng isang bagay na hindi kabilang sa iyo. Umiiyak siya ngayon, desperado. Mangyaring, Marina. Hilingin sa iyong mga nangungupahan na umalis para lamang sa katapusan ng linggo. Bayaran namin sila. Hindi. Maghahabol sila sa amin. Pagkatapos ay maghanap ng ibang lugar. O ibalik ang pera. Naghang ako. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit sa unahang pagkakataon sa mga buwan, huminga ako ng isang buntong hininga. Sa wakas alam nila na alam ko. Ang cellphone ay hindi tumigil sa pag-vibrate, si Lera, ang aking ama, ang aking ina, lahat. Hindi ko ito pinansin. Hanggang sa naging mas desperado ang mga mensahe. Lera, Marina, sinisira mo ang aming buhay. Kailangan natin ang pera na iyon. Ama, anak na babae, isipin ang mga kahihinatnan. Ito ay masira ang aming pangalan. Ina, mangyaring sisirain nila kami. Nag-sign na kami ng isang kontrata. Hindi namin maaaring kanselahin. Minsan lang akong tumugon para sa lahat. Mga kahihinatnan, dapat na naisip mo iyon bago ako ipagkanulo. Ngayon ay umani kung ano ang iyong inihasi. At pinatay ko ang aking cellphone para sa mabuti. Ang pera. Ang lola ko ay nasa tabi niya. Paano mo ito magagawa sa amin? Si Lera, ang ama ng nobya, ay nagbabanta na mag-file ng ulat ng pulisya. Para sa Pandaraya. Pandaraya, Marina. Naiintindihan mo ba na maaari kaming sued? Nanay, mangyaring, aking anak na babae may gagawin kami. Tulungan mo kami ng isang beses lamang. Inaayos ko ang telepono, umakyat sa kama, at sa unahang pagkakataon sa mga linggo, natulog ako tulad ng isang anghel. Walang mga bangungot, walang pagkakasala, walang mga tinig na nagbubundi sa aking ulo. Sa umaga, 17 na hindi nasagot na tawag. Narinig ko lang ang isang mensahe ng boses, iyon ang aking ina, sa pagitan ng mga hikbi. Marina, ito sa akin, hinihingi nila ang refund ng advance at ang multa. Para sa paglabag sa kontrata. Ang partido ay nasa 4 na araw. Gusto nila ng 800,000 sa kabuuan. Wala kaming pera na iyon. Mangyaring, kailangan mong tulungan kami. Tanging maaari mo lamang itong ayusin. 800,000. Ang kabuuan ay sumigaw sa aking ulo tulad ng isang pangungusap. Para sa isang segundo, isang sakit ng awa ang dumaan sa akin. Naalala ko ang mga hapunan sa pamilya, ang mga tawa, ang mga oras na niyakap ako ng aking ina na nagsasabing, anak na babae, ikaw ang aming pagmamataas. Ngunit pagkatapos ay dumating ang mga imahe ng mga huling ilang buwan, ang aking mga bayarin sa card na binabayaran sa kanila habang inupahan nila ang aking puwang sa likod ng aking likuran. Ang pagkukunwari ni Lera na nakangiti sa mga bagong kasal habang blatantly nagsisinungaling. Ang galit ay sinunog ang balahibo sa abo. Hindi, tuyo akong sagot. Ikaw ang kailangang linisin ang gulo na ginawa mo. Marina, mawawala tayo sa lahat. Ang bahay, ang kotse kakailanganin nating kumuha ng pautang na hindi na namin mababayaran. Dapat ay naisip nila iyon bago magnanakaw. Katahimikan. Isang katahimikan na mabigat na maramdaman mo ang kawalan ng pag-asa sa kabilang dulo ng linya.
Pinaparusahan mo kami, bulong ng aking ina, na parang biktima siya. Ipinagtatanggol ko ang aking sarili na itama ko. Ikaw ang aking mga magulang. Dapat nila akong protektahan, hindi ako ipagkanulo. Pinigilan ko ang lahat ng mga numero. Dumating ito. Makalipas ang 1 linggo, ito ay si tiyata niya na tumawag na may nanginginig na tinig. Marina! Narinig ko ang nangyari. Sinasabi ng iyong ina sa lahat na pinabayaan mo kami para sa paghihiganti. Sinabi ko lahat. Ang bawat kasinungalingan, bawat paglipat na ginawa ko nang hindi ko alam na sinusuportahan ko ang kanilang negosyo. Kapag natapos ako, si Tanya ay nagbuntong, hininga ng mahaba, na parang nagdadala ng bigat ng mga taon ng mga pagtanggal. Wala akong ideya na pupunta sila sa malayo, nasira ang boses niya. Ngunit ang iyong ina ay nanunumpa na kumikilos ka sa kabila. Masama? Tumawa ako, mapait. Ito ang kanilang kasamaan, tiya. Gamit ang aking bahay, ang aking pera, ang aking tiwala na parang nararapat sa kanila. Naniniwala ako sa iyo, sinabi niya, matatag. At hindi lang ako. Si Maxim, pinsan ko, ay dumating upang makita ako sa susunod na araw. Hindi ako makapaniwala na ginawa nila ito sa iyo, isinulat niya. Kung may kailangan ka, narito ako. Sa unahang pagkakataon sa mga buwan, hindi ako nag-iisa. Hanggang sa tumunog ulit ang telepono. Hindi kilalang numero. Halos hindi ko ito pinansin, ngunit may sumagot sa akin. Marina, ang aking ina ay umiiyak ng malakas na halos hindi ko siya maintindihan. Hiniram namin ito. 800,000 sa card, sa 20.7% na interes. Hindi na kami makakabayad. Mawawala kami sa aming bahay, ang aming kotse mangyaring. Pinili mo ang landas na ito, sumagot ako, malamig. Ang bawat penny na utang nila ay bunga ng kanilang mga pagpapasya. Ngunit kami ang iyong pamilya. Ang pamilya ay hindi nagsisinungaling. Huwag magnanakaw. Huwag gawing tanga ang iyong anak na babae habang mayaman sa kanyang gastos. Sinubukan niyang magtaltalan, ngunit pinutol ko siya. Alam mo ba na nagbabayad ako ng daang libong isang taon upang mapanatili ang lugar na iyon? Nakakuha ka ng libre kung ano ang babayaran ng iba. At gayon pa man, hindi ito sapat. Kailangan namin ang pera. Pagkatapos ay dapat na nilang tanungin. Matapat. Hindi tulad ng mga magnanakaw. Ang katahimikan na sumunod ay tumusok. Nang magsalita ulit siya, iba ang boses niya. Malamig. Calculator. Ikinalulungkot mo ito. Mag-upa tayo ng isang abogado. Mahusay, umiti ako, sa unahang pagkakataon sa mga araw. Hindi ako makapaghintay na makita kung paano nila ipinaliwanag sa korte na inupahan nila ang aking pag-aari ng walang pahintulot ko. Naghang siya. Sa mga sumusunod na araw, ang mga tawag ay dumami, Lera, ang aking ama, kahit na mga numero na hindi ko nakilala. Mga text message na puno ng sisihin, pagbabanta, pagmamanipula. Sinira mo ang aming buhay. Ang iyong mga magulang ay mawawala ang kanilang bahay dahil sa iyo. Si Lera ay nagkakaroon ng panik na pag-atake. Ito ang iyong kasalanan. Pinigilan ko ang lahat. Hanggang makalipas ang 2 linggo, tumawag ulit si tiyata niya. Ang iyong ina ay kumakalat ng salitang ikaw ay isang halimaw. Na inabandona ang kanyang pamilya ng pera. Hayaan siyang makipag-usap, sagot ko, walang malasakit. Ang sino mang nakakaalam ng katotohanan ay nakakaalam kung sino ang mga monsters. At pagkatapos, sa isang huling gas ng desperasyon, sinubukan ng aking ina ang isa pang oras. Hindi kilalang numero, nanginginig na boses. Marina, kailangan namin ang 800,000 ito. Huwag kailanman pumunta. Lumabas tayo sa utang na ito. Dapat naisip nila iyon dati. Ikaw ang aming anak na babae. At ikaw ang aking mga magulang, sagot ko. O sila, hanggang sa napagpasyahan nila na ang aking tiwala ay nagkakahalaga ng mas mababa kaysa sa isang maliit na mga panukalang batas. Hindi ka namin patatawarin. Sa wakas, isang bagay na sumasang-ayon tayo. Naghang siya. At sa unahang pagkakataon, wala ng mga tawag. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang aking buhay ay sumulong. Dmitri at Olga, ang aking tunay na mga nangungupahan, binago ang kanilang
upa para sa isa pang taon. 250,000 bawat buwan sa oras. Walang mga drama, walang kasinungalingan. Nawala ang karera ko. Ang apartment sa Krasnodar sa wakas ay naging akin, hindi isang pasanin, hindi isang bitag, ngunit isang pamumuhunan na nagbigay sa akin ng kalayaan. Minsan ay update ako ni Chatanya. Ang aking mga magulang ay nagpupumilit na bayaran ang kanilang utang, sina Lera at Igor ay lumipat sa isang mas maliit na lugar. Ang iyong ina ay usapan pa rin ng masama tungkol sa iyo, babala niya. Natawa lang ako. Hayaan siyang makipag-usap. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng mga tagapagtanggol. Sapagkat, sa huli, nalaman ko kung ano ang talagang mahalaga, ang dugo ay hindi nagbibigay sa sinuman ng karapatang gamitin ka. At kung minsan, ang mga tao na dapat magmahal sa iyo ay ang nakakaalam ng pinakamahusay kung saan ididikit ang kutsilyo. Gagawin ko na ba ulit ang lahat? Nang walang pag-aalangan. Ginawa nila ang kanilang mga pagpipilian. Ngayon nakatira sila sa mga kahihinatnan. Akin ako. Hindi ko dapat linisin ang gulo na kanilang ginawa, lalo na kung ang gulo na iyon ay nagsasama ng mga kasinungalingan at pagnanakaw. Ang aking tahanan ay nasa mga kamay na nararapat na tiwala. Ang Dmitri at Olga ay nagpapadala sa akin ng mga larawan tuwing ngayon, isang ugnay ng lavender sa hardin dito, isang perpekto na detalye doon. Lahat ng hindi magagawang pag-aalaga sa isang dedikasyon na hindi kailanman nakuha ng aking sariling mga magulang. Iniisip din nila ang pagbili ng isang arian doon, ngunit sa ngayon, ang pag-upa ay nag-iiwan sa kanila na nasiyahan. At kung ginawa mo ito sa ngayon, salamat sa pakikinig sa wakas. Mag-iwan sa mga komento kung saan ka sumusunod sa amin. Nais kong malaman kung saan ang tinig ng mga naunawaan na ang pamilya ay hindi lamang isang bono, ito ay isang pagpipilian ay nagmula. Hanggang sa susunod.